Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa tiwala at katapatan? May mga pagkakataong ang pinakamatinding panganib ay hindi nagmumula sa labas, kundi sa mga taong pinakamalapit sa atin. Paano kung ang taong pinagkakatiwalaan mo ng buong buhay ay siya palang dahan-dahang kumikitil sa'yo? At ang tanging pag-asa mo ay magmumula sa isang estrangherong walang anumang yaman, kundi isang pusong marunong makiramdam. Halina't pakinggan natin ang kwento ng Ang Lihim sa Villa Amihan. Ang bawat paghinga ay isang pakikibaka. Para kay Tala Alcantara, ang simpleng pagpasok at paglabas ng hangin sa kanyang mga baga ay isang laban na unti-unti na niyang sinusukuan. Nakahiga siya sa malawak niyang kama, napapalibutan ng mga unang nagawa sa pinakamahal na sutla, ngunit pakiramdam niya'y nalulunod siya sa tuyong lupa. Malamig na pawis ang namumuo sa kanyang noo at ang bawat sulok ng kanyang katawan ay sumisigaw sa pagod. 24 na taong gulang pa lamang siya, ngunit pakiramdam niya'y 100 na. Mula sa kanyang kinahihigaan, tanaw niya ang malaking bintanang salamin. Sa labas, ang hardin ng Villa Amihan ay buhay na buhay. Sumasayaw ang mga bulaklak sa ihip ng hangin at ang sikat ng araw ay nagbibigay kulay sa luntiang damuhan. May mga ibong humuhuni, may mga paru-parong naglalaro. Buhay ang lahat. Ang lahat, maliban sa kanya. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Dati, siya ang nag-aalaga sa mga rosas na yon. Siya ang nagpapatakbo sa malawak na damuhan, hinahabol ang kanyang pinsan na si Ihla. Ngayon, ang bintana ay hindi na isang daan palabas, kundi isang paalala ng lahat ng bagay na ipinagkait sa kanya ng kanyang misteryosong sakit. Bumukas ang pinto ng kanyang silid, at kasabay nito ay ang pagpasok ng isang pamilyar na anino. Tala, gising ka na pala, mahal kong pinsan. Ang boses ni Isla Velez ay kasing lambing ng musika. Lumapit ito sa kama. Dala-dala ang isang basong tubig at ang maliit na sisidlan ng kanyang mga gamot. Maganda si Isla, walang duda. Ang kanyang mga mata ay nangungusap at ang kanyang nandangiti ay tila kayang magpaliwanag ng kahit anong madilim na silid. Para kay Tala, si Isla ang kanyang anghel, ang kanyang tagapag-alaga. Simula nang pumanaw ang kanyang mga magulang sa isang aksidente, si Isla na ang tumayong pamilya niya. Ito ang nag-aasikaso sa lahat, mula sa negosyo ng pamilya hanggang sa pagtiyak na naiinom ni Tala ang kanyang gamot sa tamang oras. Kamusta ang pakiramdam mo? Tanong ni Isla, habang marahan nitong hinahawi ang buhok na dumidikit sa noo ni Tala. Parang, pagod pa rin Ate Isla, sagot ni Tala sa mahinang boses. Mas lalo yatang humihirap. Huwag kang magsalita ng ganyan, saway ni Isla sa malumanay na paraan. Kailangan mo lang inumin ang gamot mo. Ito ang magpapalakas sa'yo. Tandaan mo ang sabi ni Dr. Gomez. Tumango si Tala, pilit na bumangon para umupo. Inalalayan siya ni Isla at sa isang sandaling iyon, habang inaabot ni Isla ang mga tableta, napako ang tingin ni Tala sa mukha ng pinsan. Nakangiti ito. Ngunit nang lumingon si Isla para kunin ang baso ng tubig, panandali ang nawala ang nangiti na iyon. Sa isang iglap, tila naging blanko at malamig ang mga mata nito, bago muling bumalik ang maamong ekspresyon nang humarap itong muli sa kanya. Marahil ay guni-guni lang niya, epekto ng sakit at ng mga gamot. Salamat ate, sabi ni Tala matapos inumin ang gamot. Ang pait nito ay kumapit sa kanyang dila, isang lasang sanay na siya. Habang hinihintay ni Tala na humupa ang pait, bumalik sa kanyang alaala ang isang hapon nung sila'y mga bata pa. Naglalaro sila ng taguan sa hardin. Siya ang taya. Narinig niya ang hagikgik ni Isla
mula sa likod ng malaking puno ng mangga. Nang mahuli niya ito, pareho silang nagpagulong-gulong sa damuhan, tumatawa ng walang katapusan. Hinding-hindi kita iiwan tala, sabi ni Isla noon, habang pinupunasan ang dumi sa kanyang pisngi. Lagi akong nandito para sa'yo. At tinupad naman ni Isla ang pangako nito. Lagi itong nariyan, kaya paano siya magdududa? Si Isla ang kanyang kaligtasan. Magpahinga ka na muna, sabi ni Isla, inaayos ang kumot sa kanyang paanan. May bago nga palang kasambahay na darating na ngayon. Inutusan ko si Aling Martha na dalhin siya rito mamaya para makilala mo. Tumangulang si Tala at muling ipinikit ang mga mata. Hinahayaang hilahin siyang muli ng antok na dala ng gamot. Makalipas ang halos 1 oras, muling bumukas ang pinto. Pumasok si Aling Martha, ang matagal ng mayordoma ng Villa Amihan, kasama ang isang dalagang payat at mukhang mahiyain. Talahija, tawag ni Aling Martha. Dahan-dahang iminulat ni Tala ang kanyang mga mata. Aling Martha, ito na pala si Diwa Serrano, ang bagong tagapag-alaga na nakatalaga sa'yo, sabi ng matanda. Itinuon ni Tala ang kanyang tingin sa dalaga. Simple lang ang itsura nito. Nakasuot ng uniforme at ang buhok ay nakatali lang sa likod. Ngunit may kakaiba sa mga mata nito. Hindi ito tulad ng ibang mga mata na tumitingin sa kanya, mga matang puno ng awa o di kaya'y pagkamausisa sa kanyang karamdaman. Ang mga mata ni Diwa ay tila salamin, malinaw, tahimik at mapanuri. Tila hindi lang ang panlabas na anyo niya ang tinitingnan, kundi pati ang kaluluwa sa loob nito. Tumayo si Diwa sa paanan ng kama, yumuko ng bahagya bilang paggalang. Magandang araw po, Senyorita Tala. At sa sandaling iyon, nang magtama ang kanilang mga paningin, isang hindi maipaliwanag na panginginig ang gumapang sa buong katawan ni Diwa Serrano. Hindi ito dahil sa lamig ng aircon sa loob ng malaking silid. Isang biglaang kaba ang dumaloy sa kanyang ugat. Habang tinititigan niya ang maganda, ngunit nanghihinang mukha ni Tala Alcantara, isang pakiramdam ng matinding pagkabalisa ang bumalot sa kanya. Hindi awa ang naramdaman ni Diwa, kundi kilabot. Isang malamig na kilabot na tila ibinubulong ng hangin sa loob ng kwarto. May mali. Isang malaking kasinungalingan ang nabubuhay sa Villa Amihan. Ang unang araw ni Diwa Serrano sa Villa Amihan ay lumipas na parang isang panaginip. Isang panaginip na maganda sa labas, ngunit may kakaibang bigat sa kalooban. Ang bawat pasilyo ay kumikinang sa kalinisan. Ang bawat miwebles ay sumisigaw ng karangyaan. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, naroon ang hindi maalis na pakiramdam ng pag-iisa at kalungkutan. Isang hanging tila nagmumula sa silid ng may sakit na si Senyorita Tala. Sinimulan ni Diwa ang kanyang mga gawain ng may buong ingat. Bawat utos ni Aling Martha ay kanyang sinusunod. Bawat sulok ay kanyang nililinis. Ang tanging hiling niya ay gawin ng maayos ang kanyang trabaho para makapagpadala ng pera sa kanyang pamilya sa bayan ng Silangan. Ngunit habang ang kanyang mga kamay ay abala sa pagpupunas at pag-aayos, ang kanyang isip at mga mata ay hindi mapakali. Isang hapon, habang naglilinis siya ng pasilyo, malapit sa aklatan, bahagyang nakabukas ang pinto nito. Mula sa loob, narinig niya ang boses ni Dr. Gomez na may kausap sa telepono. Hindi niya sinasadyang makinig, ngunit ang tono ng doktor ay hindi pangkaraniwan. Hindi ito boses ng isang manggagamot na nagpapaliwanag ng kondisyon ng pasyente. May diin, may pagkaapura. Hindi pa sapat ang ipinadala mo, narinig ni Diwa na sabi ng doktor sa mababang boses. Malaki ang panganib na ginagawa ko dito. Oo, alam ko. Siguraduhin mong walang magiging aberya. Isang pagkakamali lang, pare-pareho tayong malalagot. Biglang nanlamig ang buong katawan ni Diwa. Mabilis siyang umalis sa tapat ng pinto, nagkunwaring may pinupunasan sa kabilang dulo ng pasilyo. Anong panganib? Anong pagkakamali?
Tanong niya sa sarili. Hindi ito tugma sa imahe ng isang kagalang-galang na doktor. Ang kanyang pagdududa ay mas lalo pang lumalim tuwing sasapit ang oras ng gamutan ni Tala. 3:00 ng hapon, ito ang itinakdang oras para sa pangalawang dosis ng gamot. Papasok si Aling Elena, ang yaya nurse ni Tala, simula pagkabata. Dala ang isang maliit na tray na may lamang isang basong tubig at ilang tableta. Sa unang tingin, si Aling Elena ay larawan ng isang mapag-arugang ina, malumanay kumilos, may ngiti sa mga labi. Ngunit natutunan ni Diwa na tumingin ng mas malalim. Habang inaayos niya ang mga kurtina sa silid, pasimple niyang pinagmamasdan ang matandang nurse. Nakikita niya ang bahagyang panginginig ng mga kamay nito habang inihahanda ang gamot. Nakita niya ang isang malalim na buntong hininga na pilit nitong pinakawalan ng nakatalikod, si Senyorita Ayla. At higit sa lahat, nakita niya ang isang panandaliang lukot ng kalungkutan sa mga mata nito habang tinititigan ang natutulog na si Tala. Isang kalungkutang may bahid ng pagsisisi. Pagkatapos maibigay ang gamot, mas lalong humihina si Tala. Imbes na magbigay lakas, tila ninanakaw pa ng mga tableta ang natitirang sigla sa katawan ng dalaga. Napapansin ito ni Diwa. Ang bahagyang pamumutla ng mga labi nito ang mas malalim na paghinga. Isang araw, nagkaroon siya ng pagkakataon. Tinawag si Senyorita Isla para sagutin ang isang mahalagang tawag mula sa opisina. Si Aling Elena naman ay lumabas para kumuha ng bagong kumot. Naiwan si Diwa sa silid kasama si Tala, na nooy gising at nakatingin lang sa kawalan. Dahan-dahan siyang lumapit. "Senyorita Tala," mahina niyang sabi. "Gusto niyo po ba ng tubig?" Umiling lang si Tala. Hindi man lang siya tinitingnan. Hindi sumuko si Diwa. Naalala niya ang hardin sa labas. "Ang gaganda po ng mga bulaklak sa hardin ninyo. Lalo na po yung mga rosas na kulay rosas. Paborito po kasi yun ng nanay ko." Sa pagbanggit ng mga rosas, isang bagay ang nagbago. Dahan-dahang lumingon si Tala sa kanya. Sa unang pagkakataon, nakita ni Diwa ang isang kislap sa mga matang iyon. Isang kislap ng dating buhay. Ako ang nagtanim ng mga yon." Halos pabulong na sabi ni Tala. Isang munting nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Paborito ko rin yon." Ang munting nangiting iyon ang nagbigay ng tapang kay Diwa. Nakita niya ang babaeng nakakulong sa likod ng karamdaman. Isang babaeng nangungulila sa sikat ng araw at sa halimuyak ng mga bulaklak. Ngunit ang sandaling iyon ay biglang naputol. "Anong ginagawa mo?" Ang boses ni Isla ay malamig, tumatagos hanggang buto. Nakatayo na pala ito sa may pinto. Matalim ang tingin kay Diwa. Nawala ang ngiti sa labi ni Tala at muling bumalik ang blangkong ekspresyon sa mukha nito. "Kinakausap ko lang po si Senyorita Tala, Ma'am Isla," nauutal na sagot ni Diwa. Hindi siya kailangan ng kausap. Ang kailangan niya ay magpahinga, mariing sabi ni Isla. Lumapit ito sa kama at muling inayos ang kumot ni Tala. Pagkatapos, bumaling ito kay Diwa. "Gawin mo lang ang trabaho mo. At huwag kang makialam sa hindi mo dapat pakialaman." Isang babala. Malinaw na malinaw. Yumuko si Diwa. "Opo, ma'am. Patawad po." Nang hapong iyon, habang nag-aabot ng gamot si Aling Elena kay Tala, hindi na napigilan ni Diwa ang sarili. Ang kanyang mga mata ay napako sa tray, sa mga tableta, at sa isang maliit na botelya ng likidong gamot na kasama nito. Sinusubukan niyang maghanap ng kahit anong kakaiba, kahit anong maliit na detalye. Hindi niya namalayan na nakatingin pala sa kanya si Isla. "May problema ba, Diwa?" tanong nito. Ang boses ay kalmado, ngunit ang mga mata ay nanlilisik. Nagulat si Diwa. Wala po, ma'am." Isla smiled, a smile that didn't reach her eyes. "Mabuti." Sa pagmamadali nilang lahat dahil sa tensyon, bahagyang nasagi ni Aling Elena ang tray. Natapon ang kaunting likido mula sa botelya
sa ibabaw ng maliit na mesang katabi ng kama. Walang nakapansin, maliban kay Diwa. Nang makaalis na sila Isla at Aling Elena, agad na kumuha ng basahan si Diwa para punasan ang natapon. At habang ginagawa niya iyon, isang amoy ang biglang umalingaso. Hindi ito amoy ng gamot. Hindi ito amoy chemical o alcohol. Ito ay amoy ng mga pinakuluang dahon at ugat. Isang amoy lupa na may halong pait. Isang amoy na pamilyar sa kanya, ang amoy ng mga halamang gamot na ginagamit ng herbolaryo sa kanilang probinsya. Napahinto siya sa pagpupunas, hawak ang basahan, nanindig ang kanyang mga balahibo, ang boses ng doktor sa telepono, ang lungkot sa mata ni Aling Elena, ang babala ni Isla, at ngayon, ang kakaibang amoy na ito. Unti-unti, ang mga piraso ng palaisipan ay nagsimulang magkabit-kabit sa kanyang isipan, bumubuo ng isang larawang nakakapangilabot. May isang munting kislap na naiwan sa puso ni Tala. Ang pag-uusap nila ni Diwa tungkol sa mga rosas, kahit gaano pa kaikli, ay parang isang patak ng ulan sa tigang na lupa. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, may isang taong tumingin sa kanya at nakita ang dating Tala, ang dalagang mahilig sa bulaklak, hindi ang pasyenteng naghihintay na lang ng kanyang katapusan. Ang alaala ng munting nangiti na sumilay sa kanyang labi ay nagbigay ng kaunting init sa malamig niyang umaga. Kaya naman, nang pumasok si Diwa sa kanyang silid para maglinis, hindi napigilan ni Tala na sundan ito ng tingin. Kumikilos si Diwa ng tahimik at maingat, tila ayaw gumawa ng anumang ingay na makakaistorbo. May dala itong isang maliit na florera na may tubig. Nang mapansin ni Diwa na gising si Tala, bahagya itong natigilan. May pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Ngunit pagkatapos ay dahan-dahan itong lumapit. Mula sa likod ng kanyang likuran, inilabas niya ang isang bagay, isang maliit na bulaklak na ligaw. Kulay lila ang mga talulot nito at may isang patak pa ng hamog sa dulo ng isang dahon. Nakita ko lang po sa may gilid ng hardin, senyorita. Mahinang sabi ni Diwa, iniabot ang bulaklak kay Tala. Naalala ko po kasi na gusto niyo ang mga bulaklak. Nanginginig ang kamay ni Tala nang tanggapin niya ito. Hinaplos ng kanyang daliri ang malambot na talulot. Totoo, buhay. Isang maliit na piraso ng mundo sa labas na matagal na niyang hindi nahahawakan. Isang hindi mapangalanang emosyon ang umakyat sa kanyang dibdib. Isang halo ng lungkot at saya. At sa gitna ng lahat ng iyon, isang ngiti ang muling gumuhit sa kanyang mga labi. Isang ngiting totoo, hindi pilit. Salamat, Diwa. Halos pabulong niyang sabi. Sa sandaling iyon, ang silid ay tila nagliwanag. Ang mabigat na hangin ay tila gumaan. Para kay Tala, ang bulaklak ay hindi lang isang bulaklak. Ito ay isang paalala na mayroon pa ring buhay. Mayroon pa ring ganda. Anong kaguluhan ito? Ang boses na yon ay tila isang malakas na sampal na gumising sa kanila sa katotohanan. Nakatayo si Isla sa may pinto. Ang mga braso ay nakahalukip-kip at ang kanyang muka ay walang anumang emosyon. Agad na napatayo ng tuwid si Diwa at ang nangiti ni Tala ay biglang naglaho na parang bula. Ma'am Isla, simula ni Diwa. Hindi siya pinansin ni Ahla. Dumiretso ito sa tabi ng kama. Tala, hindi ba't sinabi ko na sa'yo na kailangan mong magpahinga? Hindi makakatulong sa kondisyon mo ang mga ganitong bagay. Kinuha nito ang bulaklak mula sa kamay ni Tala at walang seremonyang inilagay sa florera na dala ni Diwa. Pagkatapos ay bumaling ito sa dalaga. At ikaw, sabi nito sa mababa, ngunit mariing tono, huwag mo nang uulitin ito. Ang trabaho mo ay maglinis, hindi guluhin ang pasyente. Patawad po, ma'am, yumukong sabi ni Diwa. Bakas ang takot sa kanyang mukha bago mabilis na lumabas ng silid. Naiwan silang dalawa. Umupo si Isla sa gilid ng kama at hinawakan ang kamay ni Tala. Ang mga kamay nito ay malambot, ngunit ang hawak ay mahigpit. Pinsan, makinig ka sa akin.
Malumanay na sabi ni Isla. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Ginagawa ko ang lahat para gumaling ka, pero kailangan mong mag-ingat. Pero ate, isang bulaklak lang naman yon. Nangangatwirang sabi ni Tala. Ang boses ay mahina. Natuwa lang ako. Alam ko, sabi ni Isla. Hinahaplos ang kanyang buhok. Pero hindi mo kilala ang mga taong tulad niya. Mahirap lang sila, Tala. Hindi natin alam kung ano ang tumatakbo sa isip nila. Ngayon, isang bulaklak. Bukas ano? Baka kung ano ang hingin sa'yo kapalit ng kabaitan niya. Pinoprotektahan lang kita. Ang mga salita ni Isla ay tila lason na dahan-dahang kumakalat sa isip ni Tala. Hinalo nito ang kanyang damdamin. Ang init na naramdaman niya kanina ay biglang napalitan ng lamig ng pagkalito. Tama ba si Isla? Si Diwa ba ay may ibang intensyon? Ngunit ang mga mata nito kanina, tila napakatotoo. Matulog ka na ulit, sabi ni Ayla. Inumin mo na ang gamot mo para makapagpahinga ka ng maayos. At gaya ng dati, sumunod si Tala. Ininom niya ang gamot na iniabot nito. Ngunit sa pagpikit ng kanyang mga mata, ang isip niya ay magulo. Nang gabing iyon, binangungot si Tala. Nasa isang madilim na lugar siya, tila nasa ilalim ng tubig. Ang lahat ay mabagal, ang lahat ay malabo. Sa di kalayuan, nakita niya ang kanyang ama. Buhay na buhay ito, ang muka ay puno ng pag-aalala. Ibinubuka nito ang kanyang bibig. Tila may sinasabing napakahalaga. Ngunit walang boses na lumalabas. Tanging mga bulalang. Sinubukan niyang lumangoy palapit. Itay! Itay! Ano yon? Sigaw niya. Ngunit ang sarili niyang boses ay nawawala rin sa tubig. Pilit niyang inaabot ang kamay ng ama. Ngunit habang papalapit siya, papalayo naman ito. Ang mukha nito ay lalong nababalisa. Itinuturo nito ang isang bagay sa likuran ni Tala. Lumingon si Tala. Wala siyang makita, kundi kadiliman. Ngunit naramdaman niya ito. Isang presensyang malamig. Isang aninong papalapit. Nagising siyang humihingal. Ang puso niya'y kumakaripas sa bilis. Basa ang kanyang likod ng pawis at ang lalamunan niya ay tuyong-tuyo. Panaginip lang. Isang masamang panaginip. Ngunit ang pakiramdam ng takot ay nanatili. Ilang sandali pa, narinig niya ang pagbukas ng pinto ng kanyang balkonahe. Si Isla, may kausap ito sa telepono. Dahil sa gamot, bahagya pang malabo ang pandinig at paningin ni Tala. Ngunit sapat lang ang lakas ng boses ng pinsan niya para marinig niya ito. At ang boses na yon ay hindi malambing. Hindi ito nag-aalala. Ito ay galit. Walang pasensya. Hindi pa ba sapat? Halos wala nang natitira sa kanya. Narinig niyang sabi ni Ihla. Isang saglit na katahimikan. Wala akong pakialam. Konting tiis na lang. Malapit nang mapasa atin ang lahat. Kaya siguraduhin mong wala kang gagawing palpak. Pagkasabi noon, bigla nitong isinara ang pinto. Hindi na mapakali si Diwa. Paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan ang lahat ng kanyang nakita at narinig, ang kakaibang amoy ng gamot. Ang lungkot sa mga mata ni Aling Elena, ang babala ni Senyorita Isla, at higit sa lahat, ang mga salitang narinig niya mula sa balkonahe, mga salitang tila isang hatol na kamatayan, malapit nang mapasa atin ang lahat. Hindi na ito simpleng pagdududa, isa na itong halos kasiguraduhan. May masamang nangyayari sa loob ng Villa Amihan at si Senyorita Tala na walang kamalay-malay ang nasa gitna ng lahat ng ito. Ngunit ano ang magagawa niya? Isa lang siyang kasambahay. Sino ang maniniwala sa kanya? Ang salita niya laban sa salita ng isang beles? Laban sa isang respetadong doktor? Isang maling galaw lang at siguradong sa kalsada siya pupulutin. Dala-dala ang isang kasalanang hindi niya ginawa. Ngunit sa tuwing naiisip niyang sumuko na lang at manahimik, nakikita niya sa kanyang isipan ang mukha ni Tala,
Ang panandaliang ngiti nito nang bigyan niya ito ng bulaklak. Ang kislap ng buhay sa mga mata nito bago yun muling pinalitan ng kadiliman. Hindi niya kayang talikuran ito. Hindi niya kayang maging bulag habang isang buhay ang dahan-dahang pinapatay sa kanyang harapan. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Kailangan niya ng katibayan. Sa sumunod na 2 araw, si Diwa ay naging isang anino. Ang bawat kilos niya ay may kasamang pagmamasid. Pinag-aralan niya ang bawat galaw sa loob ng mansyon. Nalaman niya na ang silid gamutan, kung saan itinatago ang mga supply ni Tala, ay laging nakakandado. Tanging si Senyorita Isla at si Aling Elena lang ang may hawak ng susi at laging may isang nagbabantay sa pasilyo. Imposibleng pasukin iyon nang hindi napapansin. Pero may isang pagkakataon, napansin niya na tuwing bago maghapunan, sa pagitan ng alas 5 at alas 6 ng hapon, ang buong bahay ay nagiging abala. Ito ang oras na naghahanda ang mga kusinera. Nag-aayos ng mesa ang ibang katulong at si Senyorita Isla naman ay madalas na may kausap sa telepono sa kanyang opisina. Si Aling Elena naman ay abala sa pag-aayos kay Tala para sa gabi. Ito na ang pagkakataon niya. Kailangan niya lang ng perpektong panggulo. Kinahapunan, nasa kusina si Diwa, tumutulong sa paghahanda. Habang naghihiwa ng gulay si Aling Martha at ang isa pang katulong, si Diwa naman ay inutusan na ihanda ang malaking mangkok ng arnibal para sa dessert. Mabigat at malagkit iyon. Ito na. Humugot siya ng malalim na hininga, pinapakalma ang sarili. Dala-dala ang malaking mangkok, naglakad siya patungo sa kabilang dulo ng kusina. Sinasadya niyang dumaan sa pinakaabalang parte kung saan nagmamadaling kumikilos ang lahat. At sa isang aksidente, bigla siyang natalisod. Blag, isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw sa buong kusina. Ang mangkok ay bumagsak sa sahig at ang malagkit na arnibal ay kumalat na parang lawa sa makintab na baldosa. "Naku po!" sigaw ni Diwa. Ang kanyang boses ay puno ng pagkataranta. "Patawad po, Aling Martha. Hindi ko po sinasadya." Ang gulo na nilikha nito ay perpekto. Agad na lumapit si Aling Martha at ang ibang katulong, abala sa pag-aalala kung paano lilinisin ang kumakalat na lagkit. "Diyos ko, Diwa, mag-ingat ka naman," sigaw ni Aling Martha. Ngunit ang atensyon nito ay nasa sahig na. "Kumuha kayo ng basahan at tubig. Bilis!" Sa gitna ng kaguluhan, walang sino man ang nakapansin sa tahimik na pag-alis ni Diwa. Bawat segundo ay mahalaga. Ang puso niya ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib habang mabilis. Ngunit maingat siyang naglakad patungo sa pasilyo ng silid gamutan. Gaya ng inaasahan, walang tao. Mula sa kanyang bulsa, dinukot niya ang isang maliit na alambre na ilang araw na niyang itinatago. Natutunan niya ang ganitong mga bagay sa kanyang mga kapatid na lalaki noong bata pa sila. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang isinusuot niya ito sa keyhole ng pinto. Isang click. 2, 3. Click. Bumukas ang pinto. Pumasok siya sa loob at isinara ito ng marahan. Ang silid ay malamig at amoy antiseptic. Nakahilera sa mga estanteng salamin ang iba't ibang bote ng gamot, mga hiringgilya at mga medical supplies. Hinanap ng kanyang mga mata ang sadya niya, ang maliit na boteng may dark brown na likido katulad ng natapon sa mesa ni Tala. Ayun, nasa pinakagitna. Mabilis niyang dinukot mula sa kanyang bulsa ang isang maliit at walang lamang botelya na nakuha niya sa basurahan na nilagyan niya ng matapang na tsa para maging kamukha ng kulay ng gamot. Gamit ang isang dropper na nakita niya sa mesa, maingat niyang kinuha ang kalahati ng laman ng totoong bote ng gamot at inilipat sa sarili niyang sisidlan. Pagkatapos, pinunan niya ng tsaa ang bote ng gamot para hindi mahalata ang nabawas. Halos hindi na humihinga si Diwa sa tindi ng kaba. Nang maramdaman niyang sapat na,
Maingat niyang ibinalik ang bote sa dati nitong pwesto. Itinago niya sa kanyang bulsa ang botelyang may lamang sample. Handa na siyang umalis. Ngunit sa pagpihit niya ng pinto para lumabas, bumukas ito mula sa labas. Napatigil sa paghinga si Diwa. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Nakatayo sa kanyang harapan si Aling Elena. Ang mga mata nito ay nanlalaki sa gulat. Nagkasalubong ang kanilang mga mata. 1 segundo, 2 segundo. Ang katahimikan ay nabasag lang ng sarili nilang paghinga. Nakita ni Diwa ang takot sa mga mata ng matanda. Ngunit nakita rin ni Aling Elena ang determinasyon sa mga mata ni Diwa. Isang determinasyong hindi na kayang pigilan. Walang nagsalita. Dahan-dahang tumabi si Aling Elena para bigyan siya ng daan. Isang tahimik na pagsang-ayon. Isang tahimik na pagsuko. Mabilis na lumabas si Diwa. Hindi na lumingon pa. Bumalik siya sa kusina na para bang walang nangyari, tumulong sa paglilinis ng natitirang gulo. Walang nakapansin sa pamumutla ng kanyang mukha o sa panginginig ng kanyang mga kamay. Nang gabing iyon, sa kanyang maliit na kwarto, hindi siya makatulog. Hawak niya ang maliit na botelya. Malamig ito sa kanyang palad, ngunit pakiramdam niya ay isa itong nagbabagang uling. Nakuha na niya. Nasa kanya na ang katibayan. Ngunit isang mas malaking tanong ang bumabagabag ngayon sa kanyang isipan. Isang tanong na nagbigay sa kanya ng mas matinding takot. Paano niya ito mailalabas sa Villa Amihan nang hindi nahuhuli? Ang maliit na botelya ay tila may sariling tibok. Buong magdamag, hindi ito inalis ni Diwa sa kanyang pagkakahawak. Nakaupo sa gilid ng kanyang kama, sa dilim. Ramdam niya ang lamig ng salamin sa kanyang palad. Isang paalala ng panganib na dala-dala niya. Sa bawat kaluskos sa labas ng kanyang pinto, sa bawat anino na dumadaan sa kanyang bintana, ang kanyang puso ay tila tumitigil sa pagtibok. Ang tanging araw ng pahinga niya sa linggong iyon ang kanyang pag-asa. Kailangan niyang makalabas. Kailangan niyang makarating sa bayan ng Silangan. Maaga pa lang, bago pa man sumikat ang araw, kumilos na siya. Isinukbit niya ang isang lumang bag. At sa pinakailalim nito, ibinalot niya sa isang panyo ang maliit na botelya. Nagpaalam siya kay Aling Martha na uuwi lang siya sa probinsya para dalawin ang kanyang may sakit na ina. Isang kasinungalingang kinailangan niyang sabihin. Isang kasinungalingang nagpabigat lalo sa kanyang dibdib. Ang bawat hakbang palabas ng Villa Amihan ay isang pagsubok. Ang mga mata ng gwardiya sa gate ay tila tumatagos sa kanyang kaluluwa. Ang simpleng tanong na, "Saan ang punta mo?" ay parang isang akusasyon. Ngunit pinilit niyang maging kalmado, ngumiti, at sumagot ng maayos. Nang bumukas ang malaking bakal na gate at nakalabas na siya sa kalsada, doon pa lang siya nakahinga ng maluwag. Ang biyahe sa bus ay mahaba. Bawat kilometro na lumalayo sa Villa Amihan ay nagbibigay sa kanya ng kaunting kaluwagan, ngunit ang bigat sa kanyang dibdib ay hindi nawawala. Tanaw niya mula sa bintana ang mga bukirin at mga simpleng bahay, ang mundong kanyang kinagisnan, isang mundong napakalayo sa karangyaan at kasinungalingan ng mansyon. Pagdating sa bayan ng Silangan, hindi siya umuwi sa kanila. Dumiretso siya sa isang maliit na klinika sa bayan, kung saan nagtatrabaho bilang lab technician ang kanyang pinsan na si Ben. "Diwa, anong ginagawa mo rito?" Gulat na tanong ni Ben nang makita siya sa labas ng laboratorio. "Kuya Ben, kailangan ko ng tulong mo," sabi ni Diwa. Ang boses ay nanginginig. Hinila niya ito sa isang sulok kung saan walang ibang tao. Maingat niyang inilabas ang botelya mula sa kanyang bag. "Kuya, pakiusap. Kailangan kong malaman kung ano ang laman nito." Napakunot ang noo ni Ben nang tingnan ang sisidlan. "Ano to? Saan mo nakuha yan?" "Mahabang kwento, kuya. Basta, may kutob akong hindi ito ordinaryong gamot," paliwanag ni Diwa.
Umiling si Ben. Umatras ng bahagya. Naku, Diwa, delikado yan. Bawal kaming mag-test ng kahit ano dito na walang request galing sa doktor. Matatanggalan ako ng lisensya. Baka makulong pa. Kuya, pakiusap. Pagmamakaawa ni Diwa, ang mga mata niya ay nagsimula ng mamasa. Buhay ng isang tao ang nakasalalay dito. Isang mabuting tao na unti-unting pinapahina. Wala na akong ibang malalapitan. Ikaw lang. Nakita ni Ben ang desperasyon sa mukha ng kanyang pinsan. Ang takot at ang katapatan. Bumuntong hininga siya ng malalim, isang buntong hiningang puno ng pag-aalinlangan at awa. Sige, mahina niyang sabi. Pero hindi ko maipapangako kung kailan ko magagawa. Kailangan kong hintayin na walang ibang tao. Itago mo yan. Tawagan mo ako mamayang gabi. Ang mga oras ng paghihintay ay parang walang katapusan. Hindi mapakali si Diwa. Pumasok siya sa maliit na simbahan ng bayan, umupo sa isa sa mga lumang bangko sa likuran. Sa harap ng altar, sa gitna ng katahimikan, ipinikit niya ang kanyang mga mata at nanalangin. Panginoon, sana po mali ako. Iyon ang paulit-ulit niyang dasal. Sana po gamot lang talaga yon. Sana po praning lang ako. Sana po wala pong masamang nangyayari. Dahil kung totoo po ang hinala ko, hindi ko po alam kung anong gagawin ko. Lumubog ang araw at ang takot sa puso ni Diwa ay mas lalo pang lumaki. Bawat minuto na lumilipas ay parang isang dagok. Paano kung tama siya? Paano niya ililigtas si Tala? Nang magring ang kanyang telepono, halos mapatalon siya sa gulat. Isang hindi rehistradong numero. Ang puso niya ay kumabog ng napakabilis. Sinagot niya ito. Hello? Diwa. Ang boses sa kabilang linya ay boses ni Ben, ngunit iba. Nanginginig. Basag. Kuya Ben? Anong nalaman mo? Tanong ni Diwa. Ang lalamunan niya ay tila nanunuyo. Isang sandali niyang nakabibinging katahimikan. Tanging ang mabigat na paghinga lang ni Ben ang kanyang naririnig. Diwa, ulit nito. Ang boses ay halos pabulong na. Puno ng hindi makapaniwalang takot. Nasaan ka man ngayon? Mag-ingat ka. Doblehin mo ang pag-iingat mo. Bakit kuya? Ano ba yan? Giit ni Diwa, ang luha ay nagsimula. Nang mamuo sa gilid ng kanyang mga mata, huminga ng malalim si Ben bago binitawan ang mga salitang babago sa lahat. Diwa, hindi ito gamot. Napahawak si Diwa sa pader para suportahan ang sarili. Isa itong lason. Ang mundo niya ay tila huminto sa pag-ikot. Isang uri ng halamang gamot na dahan-dahang pinapahina ang puso kapag iniinom araw-araw. May isang pamilyar na pakiramdam na gumagapang sa kalooban ni Isla Velez. Isang pakiramdam na matagal na niyang naging kaibigan. Ang pagdududa. Hindi siya tanga. Sa mundong ito, ang mga pinakamaliliit na detalye ang siyang nagiging mitya ng pinakamalalaking kapahamakan. At ang bagong kasambahay na si Diwa Serrano ay isang maliit na detalyeng unti-unting kumukuha ng kanyang atensyon. Sa kanyang opisina, kung saan ang bawat libro sa estante at bawat porselana sa mesa ay sumisigaw ng lumang yaman, nakaupo si Isla sa harap ng monitor ng kanyang computer. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay matalim habang pinapanood ang replay ng security footage mula sa kusina kahapon. Nakita niya ang lahat, ang paglalakad ni Diwa, ang pagkatalisod, ang pagkataranta ng lahat. Ngunit nakita rin niya ang isang bagay na hindi nakita ng iba, ang panandaliang pagtigil ni Diwa bago ito matalisod, ang kalkuladong pagbagsak ng mangkok, at ang mabilis, ngunit halos hindi mapansing pag-alis nito sa gitna ng kaguluhan. Isang panggulo, isang perpektong panggulo. Mabilis niyang inilipat ang footage sa kamera na nakatutok sa pasilyo ng silid-gamutan. At doon, nakita niya ito. Ang anino ni Diwa
na mabilis na pumasok sa loob. Isang malamig na ngisi ang gumuhit sa labi ni Isla. Kaya pala, pero hindi galit ang una niyang naramdaman, kundi inis. Bakit kailangang may isang basurang katulad nito na sumusubok na maging bayani? Bakit kailangang may humadlang sa isang bagay na matagal na niyang pinagplanuhan? Isang bagay na nararapat para sa kanya. Napatingin siya sa isang litrato sa kanyang mesa. Isang lumang litrato ng dalawang batang babae na magkaakbay sa hardin. Siya at si Tala. Sa litratong yon, pareho silang nakangiti. Ngunit alam ni Isla ang katotohanan sa likod ng nangiting iyon. Ang nangiti ni Tala ay totoo. Busog sa pagmamahal at yaman. Ang nangiti niya ay isang maskara, isang paraan para pagtakpan ang inggit na kumukulo sa kanyang dibdib. Kahit noong bata pa siya, biglang bumalik sa kanyang alaala ang isang eksena. 10 taong gulang siya noon, kaarawan ni Tala. Ang buong Villa Amihan ay puno ng mga bisita. Nakatanggap si Tala ng isang kabayong pony bilang regalo mula sa ama nito. Isang tunay na kabayo. Samantalang siya, nais lang niya ng isang bagong bestida. Ngunit ang sabi ng kanyang ama ay wala silang sapat na pera. Sa susunod na lang anak, sabi nito. Ang boses ay puno ng pagkatalo. Nakita niya ang kanyang ama sa isang sulok ng hardin, kinakausap ng lolo niya, ang patriarch ng pamilya Alcantara. Ang negosyong yun ay isang pagkakamali, Ricardo, mariing sabi ng matanda. Inilagay mo sa kahihiyan ang pangalan natin. Mabuti na lang at nandyan ang kapatid mo para saluhin ka. Mula noon, ang pamilya nila ay naging anino na lang ng pamilya ni Tala. Laging pangalawa, laging nakadepende. Ang lahat ng dapat sana ay para sa kanya. Ang yaman, ang respeto, ang pangalan, ay napunta lahat sa pinsan niyang ipinanganak na may gintong kutsara sa bibig. At ngayon, ang tadhana ay gumagawa ng paraan para ituwid ang pagkakamaling iyon. Hindi niya hahayaang sirain ito ng isang hamak na katulong. Tumayo si Isla at naglakad patungo sa silid ni Tala. Nadatnan niya doon si Aling Elena na inaayos ang mga gamit. Elena, tawag niya sa mahinahong boses. Lumingon ang matandang nurse, isang magalang na ngiti sa kanyang mga labi. Ma'am Isla, samahan mo ako sa opisina. May gusto lang akong linawin sa'yo. Sa opisina, pinaupo ni Isla si Aling Elena sa silyang nasa harap ng kanyang mesa. Hindi nagsalita si Isla, tinitigan lang niya ito. Hinahayaang bumigat ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa. Nagsimulang mamawis ang noo ng matanda. Ma'am, may problema po ba, ma'am? Tanong ni Aling Elena, hindi makatingin ng diretsyo. Kalmado pa ring ibinaling ni Isla ang monitor ng computer paharap kay Aling Elena. Piniplay niya ang footage. Unang ipinakita ang paglabas ni Diwa sa silid gamutan. Pagkatapos, ipinakita niya ang isa pang footage mula sa ibang araw. Nang magkasalubong sa pinto si Diwa at Aling Elena. Ang pananahimik ng matanda, ang pagbibigay daan nito, ang mukha ni Aling Elena ay biglang namutla na parang papel. Ano to, Elena? Tanong ni Isla. Ang boses ay malambing pa rin, ngunit may nakatagong lamig. Bakit mo hinayaang makapasok ang katulong na yan sa silid gamutan? At bakit hindi mo ito sinabi sa akin? Hindi ko po alam. Pipatawad po, Ma'am Isla. Nauutal na sabi ng matanda. Ang mga kamay ay nanginginig na sa ibabaw ng kanyang mga hita. Wag ako, Elena, sabi ni Isla. Ang boses ay nagsimula ng tumigas. 20 taon ka nang nagsisilbi sa pamilyang ito. Alam mo ang mga patakaran. Alam mo kung ano ang nakataya. Wala po siyang kinuha, ma'am. Pipromise po. Ngumiti si Ayla. Isang nangiting nakakakilabot. Hindi yan ang punto, Elena. Ang punto ay, nagiging pabaya ka na. Baka nakakalimutan mo na kung bakit mo ginagawa ito. Tumayo si Ihla, lumapit sa bintana at tumingin sa labas. Kumusta na nga pala si Marco?
Sa pagbanggit ng pangalan ng kanyang anak, isang hikbi ang kumawala sa lalamunan ni Aling Elena. Si Marco ang kanyang nag-iisang anak, may malubhang sakit sa bato at nangangailangan ng tuloy-tuloy na dialysis. Isang paggamot na hindi niya kailanman makakayang bayaran. Salamat po sa tulong niyo sa kanya, ma'am. Umiiyak na, sabi ni Aling Elena. Habang buhay ko po yung tatanawing utang na loob. Utang na loob. Pag-uulit ni Isla, bago dahan-dahang humarap. Oo, utang na loob. Isang utang na kailangan mong bayaran. Ako ang bumubuhay sa anak mo, Elena. Tandaan mo yan. Sa isang salita ko lang, pwedeng matigil ang lahat ng yan. Ang banta ay malinaw. Isang tabak na nakatutok sa leeg ng kanyang anak. Pipatawad po, ma'am. Hindi na po mauulit. Gagawin ko po ang lahat ng iutos nyo. Pagmamakaawa ng matanda, ang mga luha ay tuluyan ng bumuhos sa kanyang kulubot na pisngi. Tumango si Isla, kontento na sa nakikita. Lumapit siya sa isang nakatagong safe sa likod ng isang painting. Binuksan ito at may kinuha sa loob. Isang maliit na botelya, mas maliit kaysa sa ginagamit nila, at ang laman ay mas matingkad ang kulay. Inilapag niya ito sa mesa sa harap ni Aling Elena. Nababagalan na ako, Elena, sabi niya sa malamig na tono. At dahil sa pakialamerang katulong na yan, kailangan na nating bilisan. Tumingin si Aling Elena sa botelya. Ang kanyang mukha ay puno ng takot. Oras na para tapusin ito, utos ni Isla. Isang patak lang niyan sa inumin niya. Sapat na. Gawin mo sa susunod na linggo. Ang bawat hininga ng kanyang anak ay isang himala. Sa isang maliit na kwarto sa pampublikong ospital, sa labas ng marangyang mundo ng Villa Amihan, doon pansamantalang nagiging totoo si Elena. Dito, hindi siya si Aling Elena, ang pinagkakatiwalaang yaya nurse. Dito, isa lang siyang ina. Isang inang nakaupo sa tabi ng kanyang 16 na taong gulang na anak na si Marco, na nakahiga sa kama at nakakabit sa isang makinang walang tigil na humuhuni. Ang makina ng dialysis, ang makinang bumubuhay sa kanyang anak, ang makinang binabayaran ng pera ni Isla Velez. Hinaplos ni Elena ang pisngi ni Marco na nooy mahimbing na natutulog. Payat na payat ito at ang balat nito'y maputla. Ngunit para sa kanya, si Marco ang kanyang mundo, ang kanyang lahat. Naalala niya noong malusog pa ito, tumatakbo sa kanilang maliit na bakuran, nangangarap na maging isang inhinyero. Ngayon, ang mga pangarap na yon ay nakakulong sa loob ng 4 na sulok ng ospital na ito. Isang luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata. Bumagsak sa kumot na nakabalot kay Marco. Luha ng pagmamahal at luha ng pagkakasala. Dahil sa bawat pagtingin niya sa kanyang anak, nakikita niya ang mukha ng isa pang anak. Ang batang binuhat niya, inalagaan at minahal na parang tunay na kadugo. Si Tala. Ang bawat pagtibok ng kanyang puso ay parang isang martilyong pumupukpok sa salitang traitor sa loob ng kanyang isipan. Ang botelya, ang maliit at mas matapang na lason na ibinigay sa kanya ni Isla ay nakatago sa ilalim ng kanyang mga damit sa locker. Malamig iyon at mabigat, parang isang batong humihila sa kanyang kaluluwa pababa sa impyerno. Gawin mo sa susunod na linggo, sabi ni Isla. 1 linggo. 7 araw na lang ang natitira sa buhay ni Tala. At siya ang magiging berdugo. Bumalik siya sa Villa Amihan na parang isang kaluluwang ligaw. Ang bawat sulok ng mansyon ay tila sumisigaw ng kanyang kasalanan. Ang mga litrato ni Tala bilang isang masayang bata sa pasilyo ay tila mga matang nakatitig sa kanya nang uusig. Isang gabi, hindi na niya makayanan. Pumasok siya sa silid ni Tala. Mahimbing na natutulog ang dalaga. Ang dibdib ay marahang tumataas baba. Sa liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana, si Tala ay mukhang isang anghel. Isang inosenteng anghel na walang kamalay-malay sa demonyong nag-aalaga sa kanya.
Kinuha ni Elena ang hiringgilya mula sa medical tray. Walang laman. Ngunit habang hawak niya ito, ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig ng walang tigil. Nakikita niya sa kanyang isipan ang gagawin niya sa loob ng ilang araw. Ang paghalo ng isang patak ng lason sa inumin ni Tala. Ang panonood dito habang unti-unti itong nawawalan ng hininga. Diyos ko, patawarin niyo ako. Isang hikbi ang kumawala sa kanyang lalamunan. Ibinalik niya ang hiringgilya sa tray at umatras. Napasandal sa pader, nanginginig sa takot at pagkasuklam sa sarili. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Kailangan niyang mag-iwan ng babala. Kinabukasan, habang nag-aayos siya ng mga gamit sa silid gamutan, sinadya niyang iwan ang isang libro tungkol sa mga halamang gamot sa ibabaw ng mesa. Binuklat niya ito sa isang pahina na may larawan ng halamang ginagamit ni Isla, isang halamang kilala sa pagpapahina ng puso. Umaasa siyang makikita ito ni Diwa. Umaasa siyang maiintindihan nito. Ngunit sa paglabas niya ng silid, nagkasalubong sila ni Isla. Magandang umaga, Elena, bati ni Isla. Ngunit ang mga mata nito ay hindi nakatingin sa kanya. Nakatutok ito sa loob ng silid gamutan. Pumasok ito, kinuha ang libro, at tinitigan ang pahinang nakabuklat. Pagkatapos, dahan-dahan nitong isinara ang libro at ibinalik sa estante. Humarap ito sa kanya, isang malamig na ngiti sa mga labi. Mukhang kailangan na nating maglinis ng mga kalat dito, sabi ni Isla sa mahinahong boses. Baka may madapa. Mahirap na. Sapat na ang mga salitang yon. Sapat na ang isang tingin mula kay Ma'am Isla para manlamig ang kanyang buong katawan at maalala niya ang lahat ng maaaring mawala sa kanya. Nawalan siya ng pag-asa. Wala na siyang magagawa. Isa na siyang bilanggo. Nang araw na yon, bumalik si Diwa mula sa kanyang day off. Pagod ang itsura nito at tila may malalim na iniisip. Nagkasalubong sila sa pasilyo. Nakita ni Elena sa mga mata ni Diwa ang isang bagay na nagpatibok muli sa kanyang halos patay ng konsensya. Alam na nito. Ito na ang huling pagkakataon. Habang papalapit si Diwa, mabilis na kumilos si Elena. Mula sa kanyang bulsa, dinukot niya ang isang maliit at nakatuping papel na kanina pa niya inihanda. Sa pagdaan ni Diwa, aksidente niyang binangga ito ng bahagya. Ay, pasensya na, sabi niya. Sa mabilis na pagkakataong yun, isiniksik niya ang papel sa palad ni Diwa. Isang segundo lang ang lahat ng yon. Elena, ang matigas na tawag ni Isla mula sa dulo ng pasilyo ay tila isang putok ng baril. Agad na lumayo si Elena kay Diwa. Patawad po, ma'am. Paparating na po. Sagot niya, hindi na lumingon pa, at nagmamadaling naglakad palayo. Iniwan si Diwa na nakatayo roon, naguguluhan. Sa loob ng palad ni Diwa, naroon ang isang maliit na papel. Dahan-dahan niya itong binuksan. Iisang salita lang ang nakasulat. Isang salitang isinulat ng panginginig. Ingat! Ang maliit na papel sa palad ni Diwa ay tila isang nagbabagang uling. Ingat! Isang salita. Ngunit sapat na yon para kumpirmahin ang lahat. Hindi na ito hinala. Hindi na ito kutob. Ito ay isang katotohanang nakasulat sa isang pirasong papel na galing mismo sa kamay ng isang kasabwat. Ang lason ay totoo. Ang panganib ay totoo. At ang oras ay paubos na. Hindi na siya pwedeng maghintay. Hindi na siya pwedeng magdahan-dahan. Humanap siya ng pagkakataon. Kinaumagahan, habang nasa banyo si Isla para mag-ayos, sinamantala ni Diwa ang ilang minutong naiwan siyang mag-isa kasama si Tala sa silid. Lumapit siya sa kama. Ang puso niya ay kumakaripas sa kaba at takot. Senyorita Tala, mahina niyang tawag. Gising ang dalaga, ngunit ang mga mata nito ay malayo ang tingin, tila nakakulong sa sarili nitong mundo. Diwa, sagot ni Tala,
Ang boses ay mahina pa sa isang bulong. "Senyorita, makinig po kayo sa akin," sabi ni Diwa. Ang boses niya ay nagmamadali. "May kailangan po kayong malaman tungkol po sa gamot ninyo." Napatingin si Tala sa kanya. May bahid ng pagkalito. "Anong tungkol sa gamot ko?" "Hindi po ito nakakatulong sa inyo." Halos pabulong na, sabi ni Diwa. "Senyorita, hindi po ba kayo nagtataka na sa bawat pag-inom ninyo, imbes na lumakas, parang mas lalo po kayong humihina?" Nagbago ang ekspresyon ni Tala. Mula sa pagkalito, napalitan ito ng pagtataka. At pagkatapos ay ng takot. Isang takot na hindi para sa sarili, kundi para kay Diwa. Naalala niya ang sinabi ni Isla. "Ano bang sinasabi mo?" Umiling si Tala. "Pinoprotektahan ako ni Ate Isla. Tinutulungan niya akong gumaling." "Hindi po totoo yun," giit ni Diwa. Ang desperasyon ay gumagapang na sa kanyang boses. "Niloloko niya lang po kayo. Ang iniinom niyo ay..." Hindi na niya natapos ang sasabihin. Mukhang may pinag-uusapan kayong importante. Ang boses ni Isla ay tumama sa kanila na parang isang blok ng yelo. Nakatayo na pala ito sa may pinto. Tapos nang mag-ayos, ang mukha ay isang perpektong maskara ng kalmadong awtoridad. Nakita niya ang takot sa mukha ni Diwa at ang pagkalito kay Tala. Perpekto. "Ate Isla," sabi ni Tala. "Huwag kang mag-alala, pinsan," sabi ni Isla, lumalapit sa kama. Hinaplos nito ang buhok ni Tala bago bumaling kay Diwa. Ang mga mata ay naniningkit. "Mukhang itong si Diwa ay masyado nang nag-aalala sa'yo. Siguro ay may iba pa siyang ikinababahala, kaya kung ano-ano na ang sinasabi niya." At doon, sinimulan ni Isla ang kanyang plano. "Nasaan ang kwintas ko?" Biglang tanong ni Isla. Ang boses ay nagbago. Tila ngayon lang may naalalang nawawala. "Ang kwintas na bigay sa akin ni Mama. Hindi ko mahanap sa lalagyan ko." Pagkasabi noon, ang mga mata niya ay dahan-dahang tumingin kay Diwa. Isang tinging puno ng akusasyon. "Tawagin mo si Aling Martha," utos niya sa isa pang katulong na napadaan sa pinto. "Sabihin mo, halughugin ang kwarto ng lahat ng kasambahay. Ngayon din." Ang sumunod na mga pangyayari ay naganap ng napakabilis. Ang buong Villa Amihan ay nagulo. Ang mga katulong ay tinipon sa sala. Ang kanilang mga mukha ay puno ng kaba at pagtataka. Si Diwa ay nakatayo sa gitna ng lahat. Ang kanyang puso ay bumabayo hindi na sa kaba, kundi sa napipintong katapusan. Alam niya. Alam niyang isa itong patibong. "Heto po, Ma'am Ayla," sabi ni Aling Martha. Pagkalipas ng ilang minuto, ang boses ay nanginginig. Sa kanyang palad, hawak ang isang kumikinang na kwintas na may diamante. Nakita ko po sa ilalim ng unan sa kwarto ni Diwa." Isang kolektibong hininga ng gulat ang narinig mula sa ibang mga katulong. Lahat ng mata ay napunta kay Diwa. Mga matang dati pala kaibigan, ngayoy puno na ng pagdududa at pagkasuklam. "Hindi!" sigaw ni Diwa. Ang mga luha ay biglang bumuhos mula sa kanyang mga mata. "Hindi po totoo yan. Hindi ko po kinuha yan." Tumingin siya kay Tala na inalalaya ni Isla na makaupo sa wheelchair sa may pinto ng silid para masaksihan ang lahat. "Senyorita Tala, maniwala po kayo sa akin. Baka na po niya ang lahat ng ito." Sigaw niya. Itinuturo si Isla. Ngunit si Tala ay tila na sa ibang mundo. Masyado siyang mahina. Masyadong magulo ang kanyang isip. Ang nakikita lang niya ay ang kwintas sa kamay ni Aling Martha at ang babaeng pinagbibintangan ng lahat. "Hindi ko akalain," malamig na sabi ni Isla. Ang boses ay puno ng pagkadismaya. "Binigyan kita ng trabaho. Pinatuloy kita sa pamamahay na ito. At ganito ang isusukli mo? Magnanakaw ka pala." "Hindi po," pagmamakaawa ni Diwa. Lumuhod siya sa sahig, hinahayaan ang kanyang dignidad na gumuho kasama ng kanyang mga luha. "Ma'am Isla, pakiusap. Pakana niyo po ito. Alam kong alam niyo ang totoo."
Ngunit ang mukha ni Isla ay isang blangkong pader. Sumenyas ito sa dalawang gwardya na nakatayo sa may pinto. Palabasin niyo siya. Dalawang malalaking kamay ang humawak sa magkabilang braso ni Diwa. Ipinilit siyang itayo. Nagpumiglas siya, sumisigaw, nagmamakaawa. Huwag po, pakiusap. Senyorita Tala, laso ng iniinom niyo. Papatayin niya kayo. Ngunit walang naniwala. Ang kanyang mga salita ay tila hangin lang na dumaan. Ang huling nakita niya sa loob ng mansyon ay ang malamig at nagtatagumpay na mga mata ni Isla Velez at ang nalilitong mukha ni Tala. Bago siya kinaladkad palabas, itinapon siya sa labas ng malaking gate ng Villa Amihan na parang isang basahan. Ang kanyang maliit na bag na may lamang iilang damit ay inihagis kasunod niya. Kasabay noon, ang kalangitan ay tila nakiramay. Bumuhos ang isang malakas na ulan. Blag! Ang pagsara ng malaking gate ay tila isang hatol, isang tuldok sa lahat ng kanyang pag-asa. Nakaluhod si Diwa sa kalsada, basang-basa, nanginginig sa lamig at sa sama ng loob. Tumingala siya sa mansyon. Sa bintana ng silid ni Tala, may ilaw. Isang maliit at nanghihinang ilaw sa gitna ng kadiliman. Ngunit habang tinititigan niya ito, ang ilaw ay biglang namatay. Naiwan si Diang nakatingin sa isang blangkong bintana sa gitna ng malakas na ulan, mag-isa, talunan at walang magawa. Alam niyang nauubusan na ng oras si Tala at siya ay nasa labas ng dilim habang ang taong gusto niyang iligtas ay nasa loob, nag-iisa kasama ng kanyang berdugo. Ang ulan ay malamig, ngunit ang apoy sa puso ni Diwa ay mas mainit. Sa ilalim ng isang waiting shed, sa gilid ng kalsada, yakap-yakap ang sarili para labanan ng ginaw. Hinayaan niyang bumuhos ang lahat ng kanyang luha. Luha ng galit, luha ng pagkabigo, luha ng kawalan ng pag-asa. Pakiramdam niya ay tinalikuran na siya ng buong mundo. Itinapon, ipinagtabuyan, isang magnanakaw sa mata ng lahat. Ngunit nang tumila ang kanyang mga hikbi at tanging ang patak na lang ng ulan ang maririnig, isang alaala ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Isang maliit at tila walang kwentang alaala. Ilang linggo na ang nakakaraan, habang pinupunasan niya ang mga picture frame sa silid ni Tala, itinuro ng dalaga ang isang lumang litrato. Isang lalaking nakatayo sa tabi ng ama nito. Ang mukha ay seryoso, ngunit ang mga mata ay mabait. Si Tito Miguel ko yan, sabi ni Tala noon sa mahinang boses. Kapatid ni Papa, nakatira siya sa Batangas. Bihira lang siyang dumalaw. Isang munting ngiti ang sumilay sa labi nito. Ayaw sa kanya ni Ate Ayla. Masyado raw maraming tanong. Masyado raw maraming tanong. Ang mga salitang iyon ay biglang naging isang bumbilyang nagliwanag sa gitna ng kadiliman. Isang kamag-anak na hindi nagtitiwala kay Isla. Isang taong nagtatanong. Isang taong baka makinig. Isang bagong lakas ang biglang dumaloy sa kanyang mga ugat. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Tumayo siya. Hindi pa tapos ang laban. Hanggat humihinga pa siya, hindi pa ito tapos. Ngunit paano niya hahanapin ang isang Miguel Alcantara sa napakalawak na Batangas? At anong sasabihin niya? Magandang araw po. Pinalayas po akong katulong ng pamangkin ninyo. At gusto ko lang pong sabihin na nilalason niya ang pinsan ko. Sino ang maniniwala sa ganoong kwento? Kailangan niya ng pera. Kailangan niya ng plano. Ang kaunting naipon niya ay halos naubos na sa pamasahe niya noong huling umuwi. Sa kanyang bulsa, mayroon lang siyang ilang daang piso. Ngunit sa kanyang leeg, suot niya ang isang maliit na kwintas na may pendant na ginto. Ang tanging alaala mula sa kanyang yumaong ina. Pumikit siya ng mariin, humihingi ng tawad sa ina. Pagkatapos ay naglakad siya sa gitna ng ambon, patungo sa pinakamalapit na sanglaan. Kinabukasan,
Sakay ng isang bus na bumibiyahe patungong Batangas, hawak ni Diwa ang isang kapirasong papel kung saan nakasulat ang address ng isang Miguel Alcantara na nakuha niya mula sa isang lumang direktoryo sa bayan. Hindi siya sigurado kung ito nga ba ang tamang tao, ngunit ito na lang ang pag-asa niya. Ang biyahe ay isang paglalakbay sa kawalan. Bawat oras na lumilipas, pakiramdam niya ay isang oras na nababawas sa buhay ni Tala. Pagdating sa Batangas, pagkatapos ng ilang ulit na pagtatanong at paglalakad, sa ilalim ng matinding sikat ng araw, natagpuan niya ang isang malaking bahay na napapalibutan ng matataas na pader. Simple lang ito kumpara sa Villa Amihan, ngunit bakas dito ang tahimik na karangyaan. Nanginginig ang kamay niya nang pindutin ang doorbell. Isang matangkad at may edad na lalaki ang nagbukas ng gate. Ang mukha nito ay seryoso at ang mga mata ay matalas. Ang parehong mga matang nakita niya sa litrato. "Ano ang kailangan mo?" tanong nito sa isang baritonong boses. "Kakayo po ba si Ginoong Miguel Alcantara?" Nauutal na tanong ni Diwa. "Ako nga. At sino ka?" Humugot ng malalim na hininga si Diwa. "Ako po si Diwa Serrano. Dati po akong kasambahay sa Villa Amihan." Sa pagbanggit pa lang ng Villa Amihan, agad na nagbago ang timpla ng mukha ng lalaki. "Wala akong panahon para sa mga chismis. Kung ano man ang problema mo sa pamangkin ko, ayusin niyo yon." Akma na sana nitong isasara ang gate. "Hindi po." Mabilis na sabi ni Diwa, iniharang ang kanyang kamay. "Tungkol po ito kay Senyorita Tala. Nasa panganib po ang buhay niya." Natigilan si Miguel. Tinitigan niya si Diwa mula ulo hanggang paa. Ang pagod nitong mukha, ang determinasyon sa mga mata, ang desperasyon sa boses. May kung anong bagay sa dalaga na nagsasabing hindi ito nagsisinungaling. "Pumasok ka," sabi niya pagkatapos ng ilang sandali. Sa loob ng kanyang opisina, ikinuwento ni Diwa ang lahat. Ang unti-unting panghihina ni Tala, ang gamot na may kakaibang amoy, ang pag-uusap na narinig niya, ang pagtatapat ni Ben, ang pagtatangkang kausapin si Tala, at ang pagpapaalis sa kanya sa mansyon. Tahimik lang na nakikinig si Miguel. Ang mga daliri ay magkasalikop sa ibabaw ng kanyang mesa. Walang mababakas na emosyon sa kanyang mukha. Nang matapos si Diwa, nagsalita ito. "Isang napakabigat na akusasyon, isang kwentong mahirap paniwalaan, salita ng isang pinalayas na katulong laban sa salita ng aking pamangkin na siyang nag-aalaga kay Tala." "Totoo po ang lahat ng sinasabi ko," giit ni Diwa. "Pero hindi niyo po kailangang maniwala sa salita ko lang." Mula sa kanyang bag, inilabas niya ang isang kapirasong papel. Ang resulta ng laboratorio mula kay Ben na idinikta nito sa kanya sa telepono at maingat niyang isinulat. Lukot na ito at bahagyang basa dahil sa ulan, ngunit malinaw pa rin ang mga nakasulat. Ang pangalan ng halamang gamot at ang epekto nito sa katawan. Ito po ang katibayan. Kinuha ni Miguel ang papel. Habang binabasa niya ito, dahan-dahang nagbago ang kanyang mukha. Ang pagdududa ay napalitan ng pag-aalala. Pagkatapos ay nanggalit. Isang malamig at tahimik na galit na mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Matagal na niyang alam na sakim at ambisyosa si Isla, ngunit hindi niya akalain na aabot ito sa ganito. Itinupi niya ang papel at tumingin kay Diwa, ngunit ngayon, ang tingin niya ay puno na ng respeto. "Salamat sa tapang mo, Hija." Tumayo siya. "Wala na tayong oras na dapat sayangin." Ang biyahe pabalik sa Maynila ay mabilis at puno ng tensyon. Habang nasa daan, isang imbitasyon ang pumasok sa email ni Miguel. Isang imbitasyon para sa isang maliit na salo-salo sa Villa Amihan. Isang prayer gathering para sa mabilis na paggaling ni Tala. "Hayop," mahinang mura ni Miguel. Isang palabas, isang takip para sa kung anuman ang binabalak niyang gawin ngayong gabi. Gabi na nang marating nila ang Villa Amihan. Ang mansyon ay maliwanag, puno ng mga ilaw. Mula sa labas, rinig ang mahinang tugtog ng piano
at ang halakhakan ng mga bisita. Isang perpektong larawan ng isang masayang pagtitipon. Ngunit para kay Diwa at Miguel, ito ang pinangyarihan ng isang krimen. Huminto ang sasakyan sa tapat ng malaking pinto. Bumaba sila. Sa bawat hakbang nila palapit, palakas ng palakas ang kabog sa dibdib ni Diwa. Ito na, ang pagbabalik, ang pagtutuos, ang pagpasok ni Miguel Alcantara kasama ang isang babaeng ang mukha ay pamilyar, ngunit hindi dapat naroroon, ay tila isang malakas na kulog na biglang kumidlat sa gitna ng maaliwalas na pagtitipon. Ang mahinang tugtog ng piano ay naputol. Ang tawanan ay natigil. Lahat ng mga bisita, mga kaibigan ng pamilya na nag-aakalang sila'y naroon para sa isang taimtim na dasal ay napalingon. Nakatayo si Isla malapit sa isang maliit na mesa kung saan nakahanda ang mga inumin. Ang ngiti sa kanyang labi ay agad na nagyelo nang makita kung sino ang dumating. Ang kanyang mga mata ay nanlisik. Una kay Miguel, pagkatapos ay kay Diwa. Isang tinging puno ng galit at hindi makapaniwalang pagkasuklam. Sa isang silyang malapit doon, nakaupo si Tala, balot sa isang mamahaling kumot. Mahina siya, ngunit sapat ang kanyang lakas para makisalamuha sa mga bisita. Nang makita niya si Diwa, ang kanyang puso ay biglang kumabog. Pagkalito, takot at isang munting kislap ng isang tanong na hindi niya masagot ang gumuhit sa kanyang mukha. Si Aling Elena, na may hawak na isang baso ng juice para kay Tala, ay biglang namutla. Ang kanyang mga kamay, na kanina lang ay kalmado, ay nagsimulang manginig. Walang nagsalita. Ang tensyon sa loob ng silid ay halos nahihipo, makapal at mabigat. Si Diwa, na nakatayo sa likod ni Miguel, ay humakbang pasulong. Ang lahat ng takot na naramdaman niya sa mga nakaraang araw ay biglang napalitan ng isang tapang na hindi niya alam na taglay niya pala. Ang kanyang mga mata ay hindi bumibitaw sa basong hawak ni Aling Elena. "Huwag niyong ipainom yan!" Ang sigaw ni Diwa ay matining at malinaw, bumabasag sa katahimikan. Lahat ng ulo ay napalingon sa kanya. Tumawa si Isla, isang tawang pilit at puno ng pang-aalipusta. "At sino ka para mag-utos sa pamamahay ko? Hindi ba't isa kang magnanakaw? Mga gwardya, anong ginagawa niyo? Palabasin ang babaeng yan." Ngunit bago pa man makakilos ang mga gwardya, humarang si Miguel. Walang aalis. Mariin niyang sabi. Ang boses ay may awtoridad na gumuhit ng linya sa buong silid. Muling ibinaling ni Diwa ang kanyang atensyon kay Aling Elena, na ngayon ay nanginginig na parang isang dahon sa gitna ng bagyo. "Aling Elena," sabi ni Diwa. Ang boses niya ay mas mahinahon na ngayon, ngunit may diin. "Alam po ninyo kung ano ang laman ng basong yan. Pakiusap po, huwag niyong gawin." "Anong pinagsasasabi mo?" Singit ni Isla. "Isa lang yang simpleng fruit juice. Baliw na yata ang babaeng ito." Ngunit hindi na makayanan ni Aling Elena. Ang bigat ng kanyang kasalanan, ang takot sa Diyos, at ang pagdating ng tulong sa anyo ni Diwa at Miguel ay tila isang malaking alon na sumira sa pader na matagal na niyang itinayo sa paligid ng kanyang konsensya. Nabitiwan niya ang baso. Bumagsak ito sa mamahaling alpombra, ang lilang likido ay kumalat na parang dugo. At kasabay ng pagbagsak nito, si Aling Elena ay lumuhod sa sahig. Ang kanyang katawan ay niyayanig ng malakas na pag-iyak. "Patawarin niyo ako!" Sigaw niya. Ang boses ay basag at puno ng paghihinagpis. "Patawad na Tala! Hija! Patawarin mo ako!" Isang kolektibong hininga ng gulat ang narinig mula sa mga bisita. Nakatitig lang si Tala, hindi maintindihan ang nangyayari. Tila umikot ang kanyang buong paligid. "Aling Elena, ano po yon?" tanong niya. Ang boses ay nanginginig. "Pinilit niya ako." Humagulgol si Aling Elena.
Itinuturo si Isla. Si Ma'am Ayla. Siya ang may pakana ng lahat. Ang gamot na iniinom mo araw-araw. Hindi yun gamot. Lason yun tala. Isang lason na dahan-dahang pumapatay sa'yo. Ang katotohanan, bumagsak ito sa silid na yon na may bigat ng isang bundok. Hindi ang lason ang dahan-dahang pumapatay kay tala, kundi ang katotohanan. Ang bawat salita ni Aling Elena ay isang punyal na sumasaksak sa kanyang puso, sa kanyang isipan, sa kanyang kaluluwa. Tumingin siya kay Isla, ang kanyang minamahal na Ate Isla, naghahanap ng isang pagtanggi, isang paliwanag, kahit anong magsasabing hindi totoo ang lahat. Ngunit ang nakita niya sa mukha ni Isla ay hindi na ang maamong anghel. Ang maskara ay tuluyan ng natanggal. Ang nakikita niya ngayon ay isang mukhang puno ng galit, pagkasuklam, at isang kasamaang hindi niya kailanman inakala. Tanga! Sigaw ni Isla, hindi na kay Tala, kundi kay Aling Elena. Wala kang kwentang matanda. Isang simpleng utos, hindi mo pa magawa ng tama. Pagkatapos ay tumingin siya kay Tala, isang nangising demonyo ang gumuhit sa kanyang mga labi. Oo, Tala, sabi niya, ang boses ay puno ng lason, mas mapait kaysa sa anumang lason na inihanda niya. Totoo ang lahat. Dapat sana, ngayon na, ang katapusan mo, ang huling patak, ang huling hininga, at ang lahat ng ito, ikinumpas niya ang kanyang kamay sa buong mansyon, ay mapupunta na sa akin, sa nararapat na may-ari. Bakit? Iyon lang ang salitang nagawang lumabas sa bibig ni Tala, kasabay ng kanyang mga luha. Bakit? Umalingaw-ngaw ang tawa ni Isla sa buong silid. Dahil habang buhay, nasa anino mo lang ako. Ikaw na laging perpekto. Ikaw na may lahat. Habang ang pamilya ko ay nagtitiis, itinuturing na basura ng angkan na ito. Ang yaman na yan, ang pangalan, dapat sa amin yan. Sa ama ko. Kinuha niyo ang lahat sa amin, kaya binabawi ko lang kung ano ang sa akin. Sa gitna ng kanyang malademonyong pag-amin, bumukas ang malaking pinto ng mansyon. Pumasok ang mga pulis, ang kanilang mga uniforme ay isang matalim na kontrast sa karangyaan ng paligid. Napatigil si Isla, ang kanyang mukha ay nagpakita ng panandaliang gulat bago ito muling napalitan ng galit. Tumingin siya kay Miguel na siyang may hawak ng telepono. Traidor, sabi ni Isla. Habang papalapit ang mga pulis para arestuhin siya, ang huling tingin ni Tala ay napunta kay Diwa. Nakita niya sa mga mata ng dalaga ang awa, ang katotohanan, ang katapangan. Iniligtas niya ako. Ang bigat ng lahat, ang panloloko, ang sakit, ang katotohanan ay biglang naging napakabigat para sa kanyang mahinang katawan. Ang kanyang paningin ay nagsimulang magdilim. Ang mga boses sa paligid niya ay unti-unting humina. Bago pa man siya tuluyang lamunin ng kadiliman, isang huling salita ang kumawala sa kanyang mga labi. Diwa. At pagkatapos, ang lahat ay naging itim. Ang unang iminulat ni Tala ay hindi ang pamilyar na kisame ng kanyang silid sa Villa Amihan. Puti. Ang lahat ay puti. Ang kisame, ang mga pader, ang kumot na nakabalot sa kanya. May mahinang ritmikong tunog ng isang makina sa kanyang tabi at ang hangin ay may amoy, hindi ng mga bulaklak o ng lason, kundi ng antiseptic at kalinisan. Ligtas. Ito ang unang salitang pumasok sa kanyang isipan. Pakiramdam niya ay ligtas siya. Dahan-dahan niyang iginalaw ang kanyang ulo. At doon, sa isang silyang nakatabi sa kanyang kama, nakita niya ito. Si Diwa. Nakayuko ito, ang ulo ay nakapatong sa gilid ng kama, mahimbing na natutulog. Kahit sa pagtulog, baka sa mukha nito ang pagod. Sa pagtingin sa natutulog na dalaga, isang alon ng mga alaala ang biglang bumalik kay Tala. Ang pagdating ni Diwa, ang bulaklak, ang babala,
ang sigawan sa party, ang mukha ni Isla na puno ng galit, ang pag-amin, ang lason. Isang luha ang pumatak mula sa kanyang mata, hindi dahil sa sakit ng katawan, kundi sa sakit ng katotohanan. Ang taong halos buong buhay niyang itinuring na kapatid at tagapagligtas ay siya palang dahan-dahang pumapatay sa kanya. At ang isang estranghero, isang taong wala siyang anumang karapatang hiningan ng tulong, ang siyang nagsakripisyo ng lahat para iligtas siya. Tila naramdaman ni Diwa ang kanyang paggalaw. Dahan-dahan itong nag-angat ng ulo, kinusot ang mga mata nang makita nitong gising na si Tala. Isang ngiti ng lunas at saya ang gumuhit sa pagod nitong mukha. "Senyorita Tala, gising na po kayo," sabi nito. Ang boses ay malambing. "Gusto niyo po ba ng tubig?" Tumango si Tala, hindi pa rin makapagsalita. Maingat siyang inalalaya ni Diwa na umupo ng bahagya at ininuman ng tubig. Ang simpleng pag-aalagang iyon, ang simpleng kabaitan na yon, ay mas mabisa pa kaysa sa anumang gamot. Lumipas ang ilang araw. Bawat umaga, sa pagmulat ni Tala, si Diwa ang una niyang nakikita. Laging naroon, laging nagbabantay. Unti-unti, bumabalik ang lakas sa katawan ni Tala. Ang lason ay dahan-dahan nang nililinis ng mga gamot at ang kulay ay nagsisimula nang bumalik sa kanyang mga pisngi. Ngunit ang paghilom ng kaluluwa ay mas mabagal. Isang hapon, dumating ang abogado ng pamilya Alcantara. Ipinaliwanag nito ang lahat. Si Isla ay nakakulong at nahaharap sa mabibigat na kaso. Si Dr. Gomez ay sumuko na rin at umamin sa lahat. At si Aling Elena ay naging state witness. Ang kanyang testimonya ang naging pinakamatibay na ebidensya laban kay Isla. At ayon sa huling habilin ng iyong ama, sabi ng abogado, sa oras na ikaw ay nasa tamang gulang na at wala na ang iyong mga magulang, ang lahat ng yaman, kumpanya at ari-arian ng pamilya Alcantara ay mapupunta sa iyo. Ikaw na, Senyorita Tala, ang nag-iisang tagapagmana at may-ari ng lahat. Ang lahat. Ang yaman na halos kumitil sa kanyang buhay, walang saya siyang naramdaman. Tanging bigat. Nang makaalis ang abogado, nagtanong si Tala kay Diwa. "Si Aling Elena, kumusta na siya? At ang anak niya?" "Nasa kustodya po siya ng mga pulis, senyorita," sagot ni Diwa. "Ang anak po niya ay nasa ospital pa rin. Patuloy po ang dialysis." Tumahimik si Tala nang matagal, nakatingin sa labas ng bintana. Ang galit ay naroon pa rin, isang maliit na baga sa loob ng kanyang dibdib. Ngunit mas nangingibabaw ang isang bagong damdamin, isang pagkaunawa. Ang pagkaunawa sa kung paano kayang itulak ng desperasyon at pagmamahal sa anak ang isang tao na gumawa ng isang karumal-dumal na bagay. Humarap siya sa kanyang Tio Miguel na naroon din para dumalaw. "Tito," sabi niya sa isang boses na puno ng bagong determinasyon. "Gusto kong mag-utos sa abogado. Siguraduhin niyang hindi matitigil ang pagpapagamot sa anak ni Aling Elena. Ipagpatuloy niyo ang pagbabayad para sa dialysis niya. Sagutin niyo ang lahat." Nagulat si Miguel. Ngunit pagkatapos ay isang nangiti ng paghanga ang nakita sa mukha nito. Tumango ito. "Masusunod, Tala." Sa desisyong yon, isang malaking bigat ang tila na bunot mula sa puso ni Tala. Ang pagpapatawad pala ay hindi para sa taong nagkasala sa iyo. Ito ay para sa sarili mo. Nang gabing iyon, silang dalawa na lang ni Diwa ang naiwan sa silid. Tahimik, payapa. "Diwa," simula ni Tala. "Po, senyorita?" Hinawakan ni Tala ang kamay ni Diwa. Ang balat nito ay magaspang dahil sa trabaho, isang stark na kaibahan sa malambot niyang palad. Ngunit ang hawak na yon ay totoo. Ito ang pinakatotoong bagay na nahawakan niya sa buong buhay niya. "Salamat," sabi ni Tala. Ang mga luha ay muling namumuo sa kanyang mga mata. Ngunit ngayon,
Ito'y mga luha ng pasasalamat. Iniligtas mo ako. Umiling si Diwa. Ginawa ko lang po kung ano ang tama, senyorita. Hindi, giit ni Tala. Mas hinigpitan ng hawak. Hindi mo lang iniligtas ang buhay ko. Iniligtas mo ako sa isang kasinungalingan. Gisingin mo ako. Ikaw ang nagpakita sa akin ng totoong kahulugan ng katapatan. Ngumiti si Diwa, isang nangiting nahihiya ngunit taos puso. Siguro po, oras na para umuwi na ako sa probinsya. Ngayong ligtas na po kayo. Ang mga salitang yun ay nagbigay ng biglaang takot kay Tala. Ang maisip na mawawala si Diwa sa buhay niya ay tila mas masakit pa kaysa sa anumang lason. Huwag, mabilis niyang sabi. Huwag kang umalis. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Diwa. Ang kanyang sariling mga mata ay puno ng pakiusap. Manatili ka sa tabi ko, hindi bilang katulong, kundi bilang kaibigan. Huminga siya ng malalim bago idinugtong ang mga salitang babago sa kanilang mga buhay magpakailanman. Bilang pamilya, 6 na buwan ang lumipas. Ang Villa Amihan ay nagbago na. Ang dating mabigat at malungkot na hangin ay napalitan na ng sigla at liwanag. Ang mga bintana ay laging nakabukas, hinahayaang pumasok ang sikat ng araw at ang sariwang hangin mula sa hardin. Ang mga dating tahimik na pasilyo ay mayroon ng himig ng masayang usapan at paminsan-minsang halakhak. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay hindi makikita sa mansyon, kundi sa babaeng nagmamay-ari nito. Sa conference room ng Alcantara Corporation, isang malaking lamesang napapalibutan ng mga seryosong mukha ng Board of Directors, nakaupo sa pinakadulo si Tala Alcantara. Wala na ang anino ng isang may sakiting babae. Ang babaeng naroon ngayon ay may matalas na tingin, tindig na puno ng kumpiyansa, at boses na kalmado, ngunit may bigat ng awtoridad. Ang proposal na ito ay maganda, Ginoong Tan, ngunit kulang ito sa isang mahalagang aspeto. Ang kapakanan ng mga manggagawa. Sabi ni Tala, itinuturo ang isang paragraph sa dokumentong nasa harap nila. Gusto kong magdagdag kayo ng plano para sa kanilang health benefits at educational assistance para sa kanilang mga anak. Ang isang kumpanya ay kasing lakas lang ng mga taong bumubuo nito. Isang saglit na katahimikan ang namayani bago ito sinundan ng pagtango at pagsang-ayon mula sa mga board members. Ang dating mahina at walang muwang na tagapagmana ay isa ng leader. Isang leader na may talino sa negosyo at puso para sa mga tao. Sa kanyang tabi, tahimik na nakaupo si Diwa. Hindi na siya nakasuot ng uniforme ng kasambahay. Ang suot niya ngayon ay isang simpleng business attire. Siya ang executive assistant ni Tala, ang kanyang kanang kamay, ang kanyang tagapayo, at higit sa lahat, ang kanyang matalik na kaibigan. Ang kanyang mga mata na dati laging nagmamasid ay ngayon ay puno na ng paghanga at suporta para sa babaeng nasa tabi niya. Pagkatapos ng pulong, sabay silang naglakad palabas. Ang galing mo kanina, puri ni Diwa. Ngumiti si Tala. May magaling kasi akong guro. Tiningnan niya si Diwa, isang tinging puno ng pasasalamat. Si Diwa ang nagturo sa kanya na tumingin sa mga bagay na hindi nakikita ng mata. Ang halaga ng katapatan, ang lakas ng isang simpleng kabaitan, at ang tunay na kahulugan ng pamilya. Ang kanilang hapon ay hindi natapos sa opisina. Dumiretso sila sa isang ampunan sa labas ng syudad, isang ampunang matagal nang nangangailangan ng tulong na ngayon ay personal nang sinusuportahan ni Tala sa ilalim ng isang bagong tatag na foundation. Doon, si Tala Alcantara, ang CEO, ay nawawala. Ang lumalabas ay si Tala, ang dalagang nakikipaglaro sa mga bena, nagbabasa ng kwento at namimigay ng yakap. Nakita ni Diwa ang kagalakan sa mga mata ni Tala. Isang kagalakang hindi kayang bilhin ng kahit anong yaman. Isang kagalakang nagmumula sa pagbibigay.
Gabi na nang bumalik sila sa Villa Amihan. Ang mansyon ay hindi na isang kulungan, kundi isang tahanan. Ngunit kinabukasan, ang kanilang paglalakbay ay nagpatuloy. Sakay ng kotse, hindi sila papunta sa opisina. Papunta sila sa silangan, sa bayan ng Silangan. Ang munting bahay ng pamilya Serrano ay napuno ng saya. Ang mga magulang at kapatid ni Diwa ay malugod na tinanggap si Tala, hindi bilang isang makapangyarihang CEO, kundi bilang isang kaibigan, isang kapamilya. Magkakasalo silang kumain ng simpleng pananghalian sa ilalim ng isang puno ng mangga, nagkekwentuhan at nagtatawanan. Doon, sa gitna ng simpleng pamumuhay na yon, nahanap ni Tala ang kapayapaan na matagal nang ipinagkait sa kanya ng kanyang yaman. Kinahapunan, bago bumalik sa Maynila, inaya ni Diwa si Tala sa isang burol na malapit sa kanilang bahay. Mula roon, tanaw ang buong bayan at ang karagatan sa malayo. Umupo sila sa damuhan, pinapanood ang dahan-dahang pagbaba ng araw. Alam mo, simula ni Tala, dati, ang pangalan ko, para sa akin, simbolo lang ng bituin na malapit nang mawalan ng liwanag. Isang bagay na maganda tingnan, pero malapit nang mamatay. Tumingin siya kay Diwa, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa liwanag ng papalubog na araw. Pero ngayon, naiintindihan ko na. Ang isang tala, hindi lang siya basta nagniningning para sa sarili niya. Nagniningning siya para magbigay ng gabay sa mga naliligaw sa dilim. Ngumiti si Diwa. At ang Diwa, sabi niya, ay hindi lang basta espiritu. Ito ang kakayahang makita ang liwanag na yon, kahit gaano pa kadilim ang paligid. Magkahawak kamay silang dalawa, dalawang babaeng pinagtagpo ng isang madilim na kasinungalingan, ngunit pinagbuklod ng katotohanan at katapatan. Pinanood nila ang paglubog ng araw at hinintay ang pagsikat ng bukang liwayway. Isang bagong umaga, isang bagong simula. Isang bagong tala ang isinilang mula sa abo ng nakaraan, mas maliwanag at mas matatag kaysa dati. Handang harapin ang anumang bukas na darating. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Isang kwentong nagpapatunay na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa salapi, kundi sa katapatan ng mga pusong nagmamahal sa atin. Ang aral na iniiwan sa atin ng ang lihim sa Villa Amihan ay ang kapangyarihan ng kabutihang loob at tapang. Ipinapakita nito na kahit sa gitna ng pinakamatinding panloloko at kasakiman, ang isang tapat na puso at ang lakas ng loob na ipaglaban ng tama ay kayang magbunyag ng katotohanan at maghilom ng pinakamalalim na sugat. Ang tunay na pamilya ay hindi palaging nagsisimula sa dugo, kundi sa tiwala at pagmamalasakit na ibinibigay natin sa isa't isa. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig sa aming kwento. Naway napulutan nyo ito ng aral at inspirasyon. Kung mayroon po kayong mga saloobin o komento tungkol sa kwento ni Tala at Diwa, huwag po kayong mag-atubiling i-share sa comment section sa ibaba. At para sa aming mga susunod na kwento, ano pong klaseng istorya ang gusto ninyong marinig? Isang kwento ng pag-ibig na sinubok ng panahon? O isang kwento ng pamilyang muling nabuo? Ipaalam nyo lang po sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli!